Dito ako nag-aral at nagkaisip. Mula kinder hanggang grade 6. Nag-high school ako doon sa may simbahan. Simple lang siya. Hindi maayos-ayos ng tama. Kulang ang mga gamit. Minsan, tumutulo ang bubong. Pero hindi kahit kailan ipinaramdam sa amin ng aming mga teacher ang kahirapan. Amin daw ito, kaya galingan namin. Kahit sa UP ako magka-college, mag-undergrad diretso sa College of Law, babalik-balikan ko pa rin ang lugar na ito sa tuwing walang pasok. Para rin alalayan ng mga parents kong mapaunlad ang aming mga butikang nakakonsentrate sa mga generic na gamot sa mababang presyo para sa medyo kapos. Mama! Papa! Hello! Oh, I miss you, son. Kumusta na kayo? Okay lang, kumain ka na ba? Di pa eh, pero lagay ko lang ito sa kwarto. Sige, okay. Papa, oh. Okay. Alam mo, kailangan natin ng totoong opisina. Yung setup natin dito, pang 2 butika lang ng mga dokumento at resibo ang kakayanin. Parang mga papeles ng BIR, mga ganun. Walang problema yan eh. Malakas ang kita natin. Maswerte nga nakapwesto tayo malapit sa palengke, sa istasyon ng bus, sa may simbahan at ospital na daanan ng mga tao galing sa bayan at ibang ibayo. Kaso meron pa tayong hindi napapatayuan. Guess, eskwelahan. Meron akong meron akong nakita pero meron na raw high school. Papasukin natin yung elementary. Pwede. Ang problema, wala tayong kakilala. Anong wala? Oh. Papa, nakalimutan niyo na po ba na doon ako nag-valedictorian? Oo nga pala, ikaw talaga, makalimutin Si Mr. Medios Maladad. Si Ma'am Meding na paborito kong teacher. Oh, okay. Principal na yun ngayon. Wow. O diba? Very good, very good. Bahala ka doon. Thanks pa. Yun! Ako nang bahala dyan. Lakasan mong loob mo, huwag kang susuko. May solusyon sa problema mo. Salamat. Ano? Elmer, relax. Maiisip ako. Lagi ka naman ganyan, Midi. Tara. Tingnan nyo, si Ma'am Meding napakasipag. Hindi yan janitor pero nakikiwalis. English teacher namin yan. Okay. Yung isa, si Sir Elmer. Okay. Yun yung science teacher namin. Yes. Yung isa, di ko na inaabot eh. Alam mo ba pa, si Ma'am Meding nga nagsabi sa akin na pwede ako mag-abogado. Oh, ayos yun Hi, Ma'am. Chito, Chichi na po yung tawag sa akin. magka-college ka na. Political science ang course mo, correct? Opo. Pero hindi po ako may kailangan sa inyo ngayon. Yung parents ko po. Magandang umaga po. Good morning po. Lay po. Good morning po. Good morning po. Tayo sa opisina ko. Diyan natin itatayo ang ating pang-12 butika. Tara na, ma'am. Sa inyo ito drugstore? Nakikita ko nga ito sa iba't ibang lugar dito sa atin. Pati sa Karatig Bayan. Maganda ang pangalan. Sinong nakaisip? Siyempre, si Papa. Ganda. Excuse me lang po. Midi, tuloy na muna kami. Maghahanap daw si Telma ng mauutangan. Telma, baka ito na solusyon sa pambayad mo sa civil service. Salamat.
Huwag mo kalilimutan si Leti. Nakagat daw ng aso ang anak niya. Naghahanap siya ng libreng ineksyon para sa rabies. Oo, Elmer. Susubukan ko rin gawa ng paraan yun. O sige, alis na kami. Sa labas. Pasensya na po kayo. Marami lang talagang kaganapan dito sa... Okay lang po. No problem, ma'am. Siya nga pala, ma'am. Standard offer po namin yan para sa pagtatayuan ng butika. 10,000 monthly rental at 120,000 sa buong taon. Di ba? Sige, 120,000 ang totoong yearly rental. Yes. Pero pwede bang ilagay sa proposal ay 36,000 lang ang ibibigay ninyo at hindi bayad, kundi donasyon. Pa, ma, kilala ko si Ma'am Meding. Hindi siya korap. Anak, narinig mo naman ibang sinabi niya kanina, di ba? Sikreto lang daw to at hindi dapat malaman ng PTA at ng barangay council. Siyempre, pag nalaman to ng iba, madami makikihingi, makikisawsaw. Ang inaalagaan lang naman ni Ma'am Meding is yung mga teachers tsaka yung school na ito. May duda ka ba? Gusto mo, kung magbibigay tayo o hindi. Duda talaga. Ikaw, bahala Chito! ka kung magbibigay tayo. Chito, Yes, ma'am. pakisabi sa papa mo, sa ibibigay niyang 36,000, babawas ako ng 24,000 para magpakain at malibre. Personal na rin ako pupunta sa Maynila para makipag-usap sa DepEd at masigurong legal ang list of agreement. Okay, ma'am. Maraming salamat po. Okay, salamat. Mag-ingat kayo. Sige po. Chito! Chito! May nagpapaalam bang korap? Tiwala kami sa'yo, anak. Nagbibiro ba siya? Pina-advance ang 5 taong renta. At hindi lang yun, Noy. Pinagdodonate tayo ng 700,000 sa Teachers Association. Ma, pa, relax lang kayo. Hindi niyo pa naman ibibigay sa kanila yung pera eh. Ang gagawin ni Ma'am Meding, pupunta muna siya sa DepEd sa Maynila. Pag-approve na yun, magkakamowa or Memorandum of Agreement. After doon, pipirmahan na. After doon, babayaran na. Yun lang yun. Kaya ba natin 1 milyon? Kakayanin naman. Kung sakali, saan tayo magpipirmahan ng MOA? Siyempre sa bahay ni Ma'am Meding. Ano sa tingin mo, Ma? Maluho ang bahay? Mukhang bahay ng korap? Shh! Basahin mo. Pag-aralan mo. May problema po ba tayo sa MOA, Mr. and Mrs. Espejo? Medyo may pagka one-sided. Kiling na kiling sa inyo. Paano ito kung bago matapos ang MOA, wala ka na sa pwesto? Imposible. 10 taon pa bago ako dumating sa retirable age. Pero ito, dagdag kasiguraduhan. Para sa additional na 200,000, bibigyan ko kayo ng exclusivity. Meaning, kayo lang ang butika sa school hanggang makabawi kayo sa investment. Baka sa 200K na yan, lalo kami hindi makabawi. Thank you na lang, pero ito nang nasa MOA na lang kaya namin. Sa kabila pa. Pagkatapos, anong nangyari? Ibinigay niya ba yung hinihingi niya? Bukod sa 1 million na winidraw namin, natangayan pa kami ng 280,000 na nagkataon na namin nung araw na yon. Tapos, Naibigay naman sa amin ni Mrs. Baladad yung notarized ng MOA kung saan nakapirma si Elmer Miranda na presidente ng Teachers Association nung nakaraang buwan pa. nagsimula ng construction ng butika. Tapos, bigla nila kami sinabihan na yung katabing area raw namin, patatayuan pa uli.
patatayuan pa na uli ng isa pang butika. Kasi... Nasaan ba kasi yung abogado nyo? Dapat siya yung nagpapaliwanag kay Piskal. Hindi yung puro drama. Young man, if you don't have anything good to say, then don't say it. No problem. Ganito po. Sabihin niyo po sa abogado niyo na sumulat sa school superintendent na may hawak ng jurisdiction ng distrito ng DepEd. Nakasulat na po, pinakausad na po kami sa lahat ng DepEd sa pangkalahatang probinsya. And? Illegal daw po yung MOA. Kasi di raw po rehistradong cooperative ang school. Hindi sila legal entity ang Teachers Association. Kaya kahit pinatigil na LG yung construction ng pangalawang butika, hindi rin po kami pinayagang magbukas. Inakawa po nila kami. Magnanakaw sila. Well, ma'am, this is clearly grave misconduct on the part of Principal Baladad and the President of the Teachers Association. O ano, balik ka na sa diliman. Ma, pa, umabsent lang ako para samahan kayo sa Piskal. Hindi mo kami sinamahan. Nag-walk out ka. Kasi kinahiya mo yung pag-iiyak ko. Mama, it wasn't your crying that disturbed me. English ka pa ngayon? Sige, Englishin mo ako! Englishin mo ba ako? Ma, ayaw nyo lang tanggapin na yung perang ginigit nyo na ninakaw sa inyo ay pinanggawa ng kantin, pinambili ng computer, microscope, projector, at iba pang educational materials. Tingnan mo yung anak mo. Wala lang paggalang sa akin. Hindi niya ako iniintindi. Kalma ka lang, kalma. Para sa akin ba? So what do you plan to do now? Nag-file kayo ng complaint sa ombudsman laban kina Principal Baladad, kay Mr. Miranda, at saka sa 6 pa na co-teacher. Tama? For violating Section 3E of Republic Act 3019, causing you undue injuries in the discharge of their public duties. Likewise, for their violation of Section 12 of Republic Act 6713. Sorry, kausap ko si Atty. Kasi naman ho. Bali, money laundering ang ginawa ng Teachers Association. Tumanggap sila ng pera mula sa amin kahit wala silang legal entity. Mrs. Espejo, hayaan mo muna akong patapusin mo na muna po ako, ha? Para mai-congratulate po kita ng tama. Pero Piskal, hindi pa tapos ang laban. Oh, okay. So, sa first round, nanalo sila. Sabi ng ombudsman, simple misconduct lang and ordered them to be suspended only for 3 months. Pero dadalhin ni Miss Baladad ang kaso sa Piskal. Nag-motion for reconsideration po kayo. The ombudsman ordered an issue upgrading the respondent's liability to grave misconduct, dismissing them from government service with accompanying cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, and perpetual disqualification from government re-employment. You're good. Pero dadalhin ni Miss Baladad ang kaso sa Court of Appeals. Oh, hindi ka na natulog. Iniisip ko si Gigi. Ilang taon na rin siyang hindi umuwi. Ilang Pasko na rin natin siya hindi nakakasama. Malapit na siyang graduate. Alam kong pinupuntahan mo siya. Alam kong pinapasyalan mo siya dun sa dorm niya sa UP, sa Ipil. Paano mo naman nalaman na Ipil ang pangalan ng dorm niya? Kasi pinupuntahan ko rin siya. Hindi nga lang ako nagpapakita. Yun naman pala eh. Matitiis ng anak ang magulang.
Pero ang magulang, hindi makakatiis sa anak. Kalma ka lang. Unawain na natin siya. Bata pa kasi. Oh, galit ka pa ba sa kanya? Hindi ako galit. Disappointed. Kasi Noy, tingnan mo, di ba? Ayun tayo eh. Naghahabol tayo sa perang pinaghirapan natin na perang mapupunta rin naman sa kanya. Pero anong reaksyon niya? Hindi lang niya kinampihan sila Mrs. Baladad at Mr. Miranda. Pinagbintangan niya pa tayo na yung perang hinahabol natin, hindi raw natin nakita na ginamit sa mabuti ng mga teachers niya. Na parang, ano yun? Parang tayo pa yung masama. Paano pag matalo tayo sa Court of Appeals? Hindi pwedeng mangyari yun. Magtatawanan tayo ni Chichi. Hindi. Maniwala ka. Pwedeng hindi. Pwede ring oo. Alam mo, Noy, sa totoo lang, hindi ko na alam kung tama ba yung ginawa natin pagpapalaki sa kanya. Mabuti pa, magkape muna tayo. Ayoko na magkape para nervyusin. Alam mo, unawain na lang natin yon kasi bata pa yan. Ma? Ang importante, may anak tayo. Diba? Huwag kang magdamdam. Ganyan kasi ka tayo nung kabataan, diba? Maunawaan din yan someday, somehow. Diba? I love you. Thank you, Noy. DZRX 143. Walang pasok, sabi ng Pag-asa. May bagyo raw. Pero as usual, pagka-anunsyo ng no classes, hindi na umulan. Pati hangin, wala. Ano ba? Saan ako po ng panggastos? Ma'am Letty, nangako po si Ma'am Meding. Tutulungan ka nun. Uy, tara na. Mabutan tayo ng ulan. Ayun, tara na, ma'am. Tara na. Ma'am, huwag na po kasi kayo iyak. Kanina pa po kayo iyak ng iyak eh. Tutulungan po kayo nun. Ayun na, bisan na. Sino may birthday? Wala! Para saan tong pagkain? Ay wala namang pasok! Magse-celebrate tayo ng good news na natanggap natin kahapon. Ikaw na magsabi sa kanila. Nanalo tayo sa Court of Appeals! Kaya kailangan celebrate tayo! Uy, para sa ating lahat to. Congratulations! Congratulations! Isipin mo, Chichi, balik kami sa dati. Simple misconduct lang. 3 months lang ang suspension namin. I know, right? Oops, gagraduate ka na pala in 2 months. Yes, ma'am. Nakapasa ako sa law aptitude exam. And I'm sure, once na nasa Malcolm Hall na ako, matitake up ang kasong ito. Teka, baka ipaabutin pa ng parents mo to sa Supreme Court. Well, depende pa rin po sa abogado nila, siya kay Fiscal Ortega. You think may panalo sila? Of course, you have a very good chance of winning. Wala akong inside information, pero I think the Supreme Court will likely to disagree with the Court of Appeals, downgrading the liability of Ms. Baladad et al. From grave misconduct to simple misconduct. Walang karapatan po ang mga teachers na paupahan kahit isang dipa ng school premises dahil hindi po sila ang may-ari nito, kundi ang probinsya. At kahit nagpalabas na ang Sangguniang Panlalawigan ng resolusyon ratifying the MOA, naku, after the fact na yun 4 years after the MOA was executed. Teka muna, hindi ba naipaliwanag sa inyo ng abogado nyo ito? Well, it may be too late for me to ask this question, but teka muna, bihira ko yatang makita ang lawyer nyo. Kasi naman, kaliwat kanan yung pro bono cases niya. Kung ganon, malamang sa hindi, pro bono lawyer din ang humawak ng kaso ng katapat ninyo. Teachers ang kalaban
They don't usually have that much money to pay. Kaya nga po sila ang iniisip ko. Ang kinukuha lang naman namin yung pera para sa amin. Pero wala po kami intention na... I can't blame you guys. Ang buhay ng mga teachers, damn if we do, damn if we don't. Ang buhay nila. Unfortunately, dura lex, sed lex. Ang ibig po sabihin yan, the law is hard, but that is the law. Hindi po nila pwedeng sabihin na hindi nila alam ang ganito, hindi nila alam ang ganon. Because ignorance of the law does not excuse anyone. They must abide by the constitutionally prescribed principle of accountability of public officers. Ay, nako. Oh, pugasan mo yan. Ay, ikaw maghugas niya na, no? Grabe. Sige, basta ikaw ba? Order mo din. Pugasan ko yan. Dasan mo yan. Ma, Bukas na yung graduation mo eh. A-attend ba kami? Bakit? Hindi ka ba naniniwala na pupunta kami para makitang nakasuot ka ng sablay? Magtatago sana kami. Hindi magpapakita. Ayaw kasi namin isipin mo na ipumumukha namin sa iyo ang pagkatalo ng mga teacher mo sa Supreme Court. hindi pa po ako gagraduate. Nag-ship po ako sa Bachelor of Elementary Education. Pa, Ma, ayaw ko na po mag-abogado. Gusto ko na po maging isang teacher. Okay lang po ba yun sa inyo? Okay lang yon. Kung saan ka maligaya. Anak, ikaw naman. Ikaw pa. Oo, pamilyado. I love you. Dito ako lumaki at nagkaisip mula kinder hanggang grade 6. Dito rin ako magtuturo. Ang mga teacher kong nawalan ng benefits at pensyon, may trabaho na sila.